Nagpalang Thursday morning mga katots. Ngayon pong Huwebes ng umaga ang ating magiging simpleng tanong. Pagod? Takot? May kailangan? Uy, tatlo yan ha. Pagod? Takot? May kailangan? Ang ating pong ebanghelyo, hinango pa rin kay San Lucas, Kabanata 10, mga talata 1 hanggang 12, ay ang pagpapahayag ni Lord sa mga nasunod sa Kanya ng tatlong sitwasyon. Pagkapagod, pagkatakot, dala ng panganib, at pangangailangan, dala ng hinihiling niyang paglalakbay, pagdadala ng mahanal na ebanghelyo. Ay isipin niyo mga kapatid, ito'y tatlong sitwasyon na mararanasan ng mga taong susunod sa Kanya, ng taong gustong gumawa ng kabutihan at gustong magpakabuti. Di ba itong mga nakalipas na mga araw, ang mga ebanghelyo natin, yun nga sinasabi sa atin, mga bagay at pagkakataon na susubok kung tunay ang ating pananampalataya. Pues ngayon, pinagsama-sama. At ang kagandahan nito ay hindi tayo inaalis ng Panginoon sa ganitong sitwasyon, kundi bagkus nililinaw. At di lamang nililinaw, kundi ipinapaalala. Magiging karanasan natin to. Pag gusto mo maging mabuti, mapapagod ka kasi ang daming dapat gawing kabutihan. Pero parang bistula, lagi kakaunti muna ang gustong gumawa niyan. Mapapalagay tayo sa panganib kaya nakakatakot. Bakit? Kasi yung masasama galit sa mabuti. Ang masama niyan, ang masama, ang kanilang gawi ay talagang nakakatakot para sa mabuti. Ang mabuti naman hindi makakagawa ng masama sa masasama. Aba, kakaiba no? At yung ikatlo, dala ng pagtawag niya, ng pagdadala ng mabuting balita ay mga kapatid, ay talagang iiwan mo napakaraming bagay at misay makakaramdam ka na para bagang mukhang kukulangin ka sa iyong mga pangangailangan. Yan ang binanggit dito sa ebanghelyo ngayon. Pero tatandaan nyo ito ha, ito rin na isang pagpapaalala, hindi pananakot. Ito'y pagpapaalala na una, huwag nating aalalahanin sapagkat sa totoo lang pag napagod, si Kristo ang ating pahingahan. Tagal na niya lagi sinasabi niyan. No, are you burdened? You are heavy na nabubigatan na? Halin kayo sa akin, di ba? Ikalwa, kung tayo natatakot dala ng panganib laban sa masama, mga kapatid, huwag kayo matatakot. Kasi bakit? Si Kristo nangangako, siya ang ating tanggulan. He shall be our shield, our protector. Not even one hair of your hair. Sabi niya, ang malalagyan na hindi alam ng Ama sa langit. Huwag kayong matakot sa inyong sasabihin sa harap ng mga hukuman. Wow. At ay ikatlo, mukhang tayo magkakaroon ng pangangailangan. Huwag kang mag-alala. Bakit? Sapagkat si Kristo ang nangangako, ang kailangan, Kanyang ibibigay sa atin. So mga kapatid, gusto pa ba natin maging mabuti? Gusto pa ba nating gumawa ng kabutihan? Gusto pa ba nating sumunod kay Kristo? Una, pag napagod, siya ang pahingahan. Ikalwa, kapag may nakakatakot, siya ang ating tanggulan. At ikatlo, kapag may pangangailangan, siya ang ating pagkukunan ng ating pangangailangan. Mga kapatid, sana dala ng pananampalataya, alam natin to. At dala ng pagpapaalala ng ebanghelyong ito, maglalakas loob muli tayo na maging mabuti, gumawa ng mabuti, at sumunod sa Kanya. Okay po? O sige, balik tayo sa aking paanyay sa inyong lahat na maging cyber missionaries. Mag-evangelize po sana lagi tayo through social media. Like, share, follow lagi po itong ating page. Ang ating Instagram at Thought for the Day at ating YouTube channel, TFTD Blessed and Blessing. At ang ating TikTok at Thought for the Day. Pagbati natin ng happy birthday kina Kim Chin Medina, kina Bobet de la Vega, dati ko estudyante, kay Jocelyn Ray, kay Terence Fabicon, at kay Yasser Lance Vito. Happy birthday and blessings po sa inyong lahat. At syempre po, ang patuloy kong paghiling sa inyo ng mga panalangin. Una, para sa lahat ng nangangailangan ng panalangin na ito, mga pinagdadaanan ng pagsubok, may mga karamdaman. Basta, let's pray for all of them. Kahit di natin alam ang kanilang mga pangalan. And also, let us pray for the peace sa Ukraine. Okay po. At syempre po, ang hindi natin manalilimutan, kung talagang kay Lord tayo nananampalataya at siya ang ating sandigan. Always be blessed and be a blessing.